Bago pa man magkaroon ng martial law sa ating bansa ay masaya at masagana ang pamumuhay ng mga tao dito. Sila ay nagkakaisa, nagtutulungan at malaya. Tumaas din ang rate ng agriculture sa ating bansa dahil sa project ni Ferdinand Marcos na Masagana 99. Dahil sa maayos na pamumuno ni Ferdinand Marcos, minsan din itong yumaman. Ngunit, As of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines. ito ang sinabi ng dating presidente na si Ferdinand Marcos sa pagdeklara ng martial law o Proclamation number 1081 noong September 23, 1972 sa buong Pilipinas. Marami ang nagprotesta ng mga kababayan natin dahil sa mahirap na sitwasyon at labis na pananakit ng mga militar sa kanila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day each and everyone. So, ito po yung aming panayam tungkol sa martial law kung saan ating pong matutuklasan ang isang saksi o magapagbigay ng kwento sa amin kung saan ano ang mga naranasan o ano nga ba ang totoong ulat ayon sa pag-declare sa martial law. So, ang unang question po namin is, ano yung mga nangyayari kung saan wala pa ang martial law? Kumbaga, before martial law, ano muna yung mga sistema ng Pilipinas o ano yung mga kabuhayan ng mga Pilipino dati, pati na rin yung mga kababayan nating bangsamoro. So, hindi pa na-decree lang martial law, masaya mga farmer. Kasi may Masagana 99, may kikike yung pag-loan ng mga, pagtanim ka ng mga kakahoy na ipinitil, bayaran ng gobyerno yan. Masaya talaga. So, Nang kunti lang ang interest. So ibig sabihin talagang mapayapa ang pamumuhay dati. After over 1 year, yun na mag-start ng kapuluan sa internet dahil sa martial. Ang pangalawang tanong po, Bapa, is ano yung dahilan kung bakit nagkaroon ng martial law? Sa martial law, nagkaroon ng martial law kay maraming against the government kalam. Kapag maraming revolutionary, ang ibig sabihin, ang administration ng gobyerno ay hindi tamang paglakad. Maraming mga NPA at saka sinabi niya may mga black shirt at saka una, inambos ang mga senador sa Plaza Miranda. Ang pangatlong question po, Bapa, is ano po ang naging epekto ng martial law sa inyong pang-araw-araw na kabuhayan? Ang napakaraming epekto. Number one, ang crisis. Kasi walang magawang daw, hindi na pasok labas ang mga lalo pang lalaki, mga babae na magpunta sa mga palengke, sa mga ibang lugar. Kasi lahat ng kuwan mo, napakaraming jepo, hindi natanong gaano ka, at sa Muslim. Iniligpitan. Iniligpitan rin, kahit sabi niya, ligit. So, ibig sabihin talagang kontrolado ng militar ang Kurang karapatan ng tao dyan as martial law. There is no human right. Dapat na ito ang bata is mayroon pang pangyayaring tumapat sa inyo ng panahon ng bata. Meron marami. Ang una-una, sa June 28, Friday ng before 4 o'clock in the morning, massacred ang mga bahay ng Kyoko Shiba, Pati Jose,
maraming namatay doon. Yung auntie ko namatay doon, second cousin ko, dalawa. Sila. At saka may Haji Yusuf yun, asawa ni Mama Rita. Haji Yusuf Suray, namatay sa pag-assault nila. Binaril talaga yung mga bahay doon sa before 4 o'clock ng madaling araw. Ito sa Biniruan. Ulit sabi na, sa June 28, 1974. Pagkaisang araw naman, sa June 29, Sabado na yun, kami naman dyan ang nagsakupan dyan sa tabi ng Kakar Lake. Meron dyan na martyr sa amin. Maski na ako, tinamanan ko ng balas, pero yung pungkulan, the place. Yan ang hindi malimutan. The kanilang question, Papa, is mayroon bang na bagong na i-observe sa inyong lugar dahil sa Marshall? Parang ganun karamihan doon, Mount Shell. Maraming bahay na nawasak, sinunog. Bahay namin, mga budigan ng rice mill namin. Hapot ng mga studios yun, lahat ng gamit doon. Kasi yung panahon na yun, umatras ng mga bata nito kaya nag-blocking kami almost 9 months ang pag-blocking dito. Sa July 24, doon ang malaking sakupan na martar yung kapatid ko at saka yung pinsa namin sa Kakar. Pero maraming na-capture ng Muslim na mga baril, almost 100 pieces ng armas. Ang mga bala, lahat ng bala doon, over 700,000 ang labas ng bala na captured. At saka yung mga pack, lahat ng gamit ng militan, mga radiogram, na uuli namin yan, radiogram na malaki, dalawa. Bali, Lahat ng pack. Yung pack na nahuli, na-capture namin, hindi nagkasya sa dalawang pamot. sa sobrang dami. So, yun ang last fight, July 24, Mercury yun, 1974. Okay. Bali, Bapa, so, kuha na so dalo pa na mas kuha na naguligaw ang sa gusto. Wala nang taon. So, mapya dalo pa, so, malilinta na dalo pa, nasawap sa kanu kinoma no Marcelo, na nambunwan na. Nambunwan sa masla. Ikaanin na tanong, Papa, is gaano katagal ang labanan dito sa Biniruan nung araw ng Marshall Law? Yung artist part dito, mula sa June 28, 29, at saka pinakamalaki yun, July 24, 1974 yun. Pagka 1975, umatras na kami, pumunta kami sa Dinay, yan sa DOS. Right. Bali, 9 months ko kata kinatimba ka. Awan. Baik, kana lang pirmi, hindi naman pirmi yan. Uy. Kasi blocking ba kaya? Mas kuha na minatod ba? Minatod subang sa muro. Sa Takot mo military center ka. Uy. Talagang bangumis sila ba? Awan. Ang pagmagagya, pinaputukan namin kumanat sa Benej, hanggang sa Victor Sommer sa China. Kada 9 ng gabi. Sabi ni Kagi, paputakon ninyong kwan, tirahin niyo yung city kasi nahirapan kami dito sa Dibungan, ngayon doon ang mga sunod na marami. Por eso nagplano si Commander Puto ng
assault namin ng city. Kumalat sa Bilid, hanggang Bilid, papunta sa China. Assault. Assault na. Hmm. Okay. Mga 12 to 13. 30 years old. Yes. 1972, pag-anay ng gula na sa mga military kanutin po ng tuba, iniyan din ipagupakatay sa mga civilian. Kagina pag-anay, dapat martial law, pagupakat military ng civilian. Kung nakamadikray sa martial law sa alas 12 sa magabi, na manigam din sila. Apiadabong ko na ng kadala, kaso ng manigam sila sa tao. Sabab sa di kanapang pulged na implement sa martial law kanut 72 na napitasan kanya. Okay, danto ba pag-investigate din siya sa kanong mga tao. Kinamilitary ka sa martial law na dala justice sa civilian. Dala human right. Apya wata human rights. Apya so pinakamababa ang military na andrin pa ni Mayor. Danong evacuation na civilian. Na yan nilang kiyog na i-clean up sulangon no tao. Pamaragoy sa mga tao. Pagka 73, from 72 na nakambunuan sa upama na katagal ginawa no tao sa mato. Uy, mat. Gagamis. Gagapalaguyan eh. Kaya na makato ka kapiyawata puno na. Di ka mato. Lukan masugat na woman na airplane na di sa mate wata. Balik ka sa 23 na nantubay pulan to kinamuna. Luzon, Visayas sa may tumubay ng gula. Di ka na siya ako sa Mindanao. Apa, di ka na po Muslim? Kanabo, ako ka Christian. Tuba nanggula na mipataya. So, tao. Tuba ikinadeclare sa Marcelo kaginang pangabusan mga sa presidente. So mga politisyan na pa rin na maagos sila. Kagina so di pandeclare, di pag-inugot sa Marcelo na bilang una. Marcos. Dapan Marcelo, mapya ikapaguyaga to siya. Na sa mga babae sa karya si Ganggula, saan din sando doon ni gatripan ng mga military, sundalo, na nando rin ipabukiran niya ito niya. Napya sa ambo ni Ro kasi natit yun. Mana binatang itrato nila nun. Taman sekali. Ah. Tahu taman. Saban, masukran.